Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah yung aya nga, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Si Allah ang may tangan ng pinakamainam na mga pangalan. Kaya magdua kayo kay Allah sa pamagitan ng mga ito. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. At iwan ninyo, hayaan ninyo yung mga hindi naniniwala o nagtatakwil sa mga pangalan ni Allah. Sayujzawna ma kanu ya'malun. Sila'y gagantimpalaan ayon sa kanilang mga ginagawa. At itong mga yulhiduna fi asma'illah, yung mga nagtatakwil sa mga pangalan ni Allah, halo-halo na ito. Kuffar, di ba, yung Quraysh, di ba? Hindi sila naniniwala sa mga pangalan ni Allah. Yung doon sa mga kasulatan nila, di ba, doon sa Hudaybiyah, pinatanggal nila yung Bismillahirrahmanirrahim. Hindi raw nila kinikilala yung Ar-Rahman at Ar-Rahim. At syempre, maaaring nangyari din to sa mga Muslim na binabaloktot nila yung mga pangalan at mga katangian ni Allah. Hindi nila tinatanggap ng lubusan ayon sa pangunawa ng mga scholar. Sumunod na bahagi mula sa Batul Aya li Kitabit Tauhid at ang kinalaman ng aya na ito. Sa Kitabut Tauhid, Annal ilhad fi asma'illahi wa nafiha wa ta'tiliha yunafit tauhid wal iman. Ang pagtakwil daw sa mga pangalan ni Allah o kaya yung pagpapawalang bisa dito at kasama na rin yung kumbaga takwil, pagtatakwil, yung ta'til nga. Ito ay sumisira sa tauhid at sa pananampalataya. Na delikado nga ito. Kasi depende rin sa antas kasi ng kanyang pagtanggi sa mga pangalan at katangian ni Allah. Pwede nga abot na siya sa kufur eh. Pwede nga abot na siya sa shirk. Halimbawa ngayon natalakay natin noong nakaraan. Pinakamagandang example kasi dito yung qadar. Sa tinatanggi ng ilang mga nagpapakilalang Muslim, ang qadar. Kufur yun. Kufur. Tinatanggi nila ang qadar. Siyempre maaaring mangyayari din na may mga Muslim, itinatanggi nila yung kamay ni Allah, mukha ni Allah. Yung mga ganoon, delikado rin yun eh. At yun na yung mga naging paniniwala ng mga ibang mga sekta, mga Asy'ariyah. Nagpapakilala silang Muslim, pero hindi nila kinikilala si Allah may mukha o merong kamay. Sinasabi nila yung kamay at mukha ni Allah hindi yun literal na kamay at mukha. Pero literal nga kasi andyan yung mga hadith tsaka mga paliwanag ng mga sahaba na tinutukoy talaga doon, kamay at mukha. Wag na lang natin bibigyan ng kahulugan. Kaya nga sa mga pangalan at katangian ni Allah, walang takyif. Hindi natin inilalarawan yung mga pangalan at katangian na yun ni Allah. Kasi kapag pinilit pa nating ilarawan sa paraan na hindi naman inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kahit sa Quran, di ba? O kaya sa naiulat mula sa kanya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakamali nga talaga tayo. Kasi yun yung ginagawa nila, nagmamalabis sila sa, kumbaga, sinasabi nila palagi, maganda yung layunin namin kaya hindi namin tinatanggap na si Allah may kamay. Maganda ang layunin namin. Ang layunin namin ang hindi siya maihalin tulad, ang hindi siya maihalin tulad sa mga nilikha. Pero pwede mo namang paniwalaan yung kamay at mukha ni Allah na hindi mo siya inihahalin tulad sa mga nilikha. Simple lang yun eh. Pagtibayin mo yung kamay at mukha ni Allah nang hindi mo kinukumpara. Sila ang malisyoso. Sila nag-iisip ng masama tungkol sa kamay at mukha ni Allah, diba, pang mga katangian ni Allah na kanilang tinatanggi. Sumunod na usapin, bayin maksudul muallif bihadal bab. So, ipahayag daw o kaya linawin kung anong layunin ng author, si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sa kabanata na ito. Maksudhu ar-raddu alaman yatawassal bil amwat wa anna al-mashru'u huwa at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi wal a'malis salihah. So isa sa mga layunin ng kabanata na ito. Kasi
yung pananalangin natin sa pamagitan ng mga pangalan ni Allah at kanyang mga katangian, in essence, para na rin itong tawassul. Yung tawassul na tinutukoy dito, kumbaga, yung pamamagitan. Di ba yung mga Kristiyano, halimbawa, nagdadasal sila. Yung marami, madalas sinasabi nila, in Jesus' name, sa ngalan daw ni Jesus. In Jesus' name, Bismillah. Parang Bismillah yung kahulugan, kumbaga. Ganun yung ganun yung konteksto ng paggamit nila ng in Jesus' name. Minsan may magbubukas lang ng ventilador in Jesus' name. Parang ginaya talaga nila yung kung paano tayong nagbibismillah. So, ganun din sila. Sa ganung konteksto nila, ginagamit. Pero, mali nga yun. Kung sino mang nais na mapalapit kay Allah, sa halip na magtatawassul siya sa pamagitan ng iba paliban kay Allah. Salamat Allah. Sa mga patay, lalo na, tinukoy dito yung mga patay, di ba? Gusto niya mapalapit kay Allah. Sa pamagitan ng pananalangin sa mga patay, bawa mananalangin siya doon sa, lalo yung tinatawag nilang mga awliya. Yung mga Muslim na, syempre, ligaw, meron din silang tinatawag na mga awliya. At yung mga awliya na yon, kung sa konteksto, parang mga santo ng Katoliko. Yung mga awliya, mga matutuwid na mga tao. Kahit dito sa atin sa Pilipinas, may mga naniniwala sa ganyan. Yung mga tausog, lalo na. Marami silang mga ganyan na doon sa kanilang, kasi doon naman talaga nauna yung Islam eh. At ang dumating sa kanila na version, hindi naman version o sekta ng Islam, mga Sufi. Kaya nga, hanggang sa kanila ngayon, mga traditional sa kanila, kapag may inililibing, may mausoleo, paganda nila yung libingan. Lalo na kung matuwid, yun na gagawin nila yung awliya. At mananalangin sila. Doon sa awliya na yon, na yung kanilang dasal, iparating kay Allah. Parang santo nga. Parang santo. Bawa sa mga Katoliko, di ba si Mama Mary? Di ba Mama Mary pray for us, mga ganung bagay at iba pang bagay. Huwag daw gagawin yun. Sa pamagitan ng chapter na ito na pagtitibay, huwag gagawin yun ng tao. Kung gusto niya mapalapit kay Allah, magpalapit siya sa pamagitan ng mga pangalan at katangian ni Allah. At mabubuting mga gawain. Mabubuting mga gawain. Naalala niyo itong hadith na ito? Yung inakulong sa kuweba. Diba? Tapos nananalangin sila kay Allah, nabuksan yung kuweba. 3 sila. So nanalangin silang lahat na kung nalalaman ni Allah na ginawa nila yung mga bagay na yon, alang-alang kay Allah, buksan ni Allah yung kuweba. So isa-isa silang nagdua, tapos yung kuweba, yung bato na nakadagan sa harap, gumalaw hanggang sa makalusot sila. Di ba yung isa? Yung mabuti sa magulang niya. Tapos yung isa, yung meron siyang tauhan na umalis tapos merong sweldo na hindi nakuha. Yung ginawa niya yung sweldo, pinampuhunan niya sa negosyo. Tapos nung bumalik na yung tauhan niya, kukunin na yung sweldo niya, hindi niya binigay yung pera lang. Pati makinita nung pera nung tauhan niya, ibinigay niya. Napakabuting nun, amo. Wala nang ganun ngayon. Walang yung karamihan ngayon. Baka isweldo, hindi na ibibigay. Umalis ka ba't kukunin mo pa? Kapal na mukha mo. Gaganunin pa niya. Wala resibo. Patunayan mo na may utang ako sa'yo. Gaganon pa yun. Patunayan mo may sweldo ka pa. As pangatlo, yung di ba? Yung inakit siya nung ay hindi pala, hindi siya inakit. Inalok niya yung pinsan niya yata yun, di ba? Na babae. Na makipagtalik sa kanya, ito pera, pinag-ipunan ko pa yan. Tapos nga doon na siya, makikipagtalik na siya doon sa babae. Bigla siya natauhan. Kaya ginawa na lang niya, iniwan na lang din niya yung pera, tapos umalis na lang siya. So yun. So pwede kang magtatawassul kay Allah sa mga ganong bagay, mabubuting gawain, at syempre sa mga pangalan ni Allah. Kaya nga pag magdudua tayo, tinatawag din natin mga pangalan ni Allah. Ya Ghafur, kung gusto natin patawarin tayo ni Allah. Ya Rahim, o Mahabagin, ganoon. Ano ba yan? Ginagawa mo? Ito, parang bubuelo ka pa dyan, para kang para kang tuko.
Sa tawassul yon na maituturing. At ang pinakamainam nga na tawassul, etong dalawa. Sa mga pangalan ni Allah at sa kanyang mga katangian at sa mga mabubuti nating gawain. Ito yung, hindi nga pinakamainam. Ito lang talaga yung paraan. Kumbaga ng tawassul. Kasi iba pang tawassul, haram na. Iba pang tawassul, haram na. Yung tawassul kasi ano ito para maintindihan natin yung konsepto. Di ba yung ginagawa ng mga Kristiyano? Yung ginagawa ng mga Kristiyano, kumukuha sila ng tagapamagitan para rin dasal nila mas makarating daw kay Allah. Kasi iniisip nila, makasalanan ako Baka yung dasal ko hindi makarating sa Diyos. Kaya papadaanin ko kay San Pedro, San Juan o kung sino-sino mang santo nila. Lalo na ngayon, may santo na ng internet. Diba? Doon nila padadaanin yun. Tsaka yung tawassul din, galing ng pagkakapaliwanag ng mga scholar Kung sa konsepto, para lalo nating maintindihan. Parang di pag may kailangan tayo sa tao, binobola natin yung tao o sumisip-sip tayo sa tao. Ganon din yung tawassul. Si Allah, mas karapat dapat siyang, hindi mang bolahin, purihin. Mas karapat dapat si Allah na purihin kaysa sa tao. At mas karapat dapat si Allah na sumipsip tayo sa Kanya kaysa sa tao. So ganon yung tawassul. Usap tayo kay Allah, nananalangin tayo kay Allah sa pamagitan ng pinakamagagandang mga pananalita at pagpuri sa Kanya. Pagpuri sa Kanya. Kaya nga yung mga pananalita natin, di ba? Sinisimulan natin katulad kung paano sinimulan yung Suratul Fatiha. Alhamdulillah. Sa pamagitan ng pagpuri kay Allah. Yun nga, nabanggit nga natin, di ba yung ama namin? Kung yung ama namin, napagtibay talaga na, kumbaga, galing sa original na Injil, o kahit paano may bakas ng original na Injil, di ba tama rin pinuri si Allah sa umpisa pa lang doon sa ama namin. Pinuri si Allah. So ganito yung tawassul. Kasi si Allah yung pinakakarapat dapat na pupurihin natin o sisip-sip tayo sa Kanya kung meron tayong pangangailangan lalong-lalo na. Kung meron tayong pangangailangan lalong-lalo na. Yung nga wala tayong pangangailangan di ba? Pinupuri lang natin siya, malaking bagay na yun. Lalo na kung meron tayong pangangailangan. Meron tayong dua. Meron tayong hinihiling. At yung ilhad nga na tinutukoy, mal ilhadu wa ma ma'nal ilhad fi asma'illahi wadhkur anwa'ahu ma'at tamthili laha. Ano daw ba itong ilhad na tinatawag? Yung ilhad, ang unang pagkakaunawa talaga natin dito yung atheism, yung hindi paniniwala na merong Panginoon o merong Diyos. Pero tinutukoy dito yung ilhad fi asma'illah, na maaring ang Muslim yung gumagawa. Na hindi sila nagiging atheist, maaring hindi sila nagiging atheist, hindi sila nagiging kafir, pero nagkakaroon pa rin sila ng paglabag. Sa pangkalahatan na kahulugan nga ng ilhad, al-ilhadu huwal udulu anil kasdi wal mili wal inhirafi minhu. Wal mili wal inhiraf. Wa minhu al-lahdu fil kabri li inhirafihi ila jihatil kibelah. Sing ilhad daw, ito yung udul. Ito yung pagliko o pagliko, paglihis mula sa direksyon. So merong kalsada diretso. Tapos ikaw yung motor mo lumiko bigla. Yun yung ilhad. Napunta ka na doon sa pilapil, sa palayan. Yun, ilhad yun. Ilhad. So, pwede siyang paglihis, pagliko, pagbaluktot mula sa matuwid na landas. Sa limbawa dito, yung sa libingan. Di ba yung kabar, merong tinatawag na lahad. Yung lahad, ito na yung malalim na parte ng libingan. Ito na yung malalim na parte ng libingan. So, yung libingan natin, di ba? Hindi lang yung isang diretsong hukay Hindi lang siya diretsong hukay Bawa yung lupa. Paano ba natin? So, yan. Ganyan siya, may hukay. Tapos meron pang hukay uli na malalim na isa. Na nandun talaga yung patay.
doon sa mas malalim. Nandun sa mas malalim. Ganyan na. Baga. Kaya maghukay tayong diretsong munang ganon. Tapos maghukay uli ng mas malalim. Yun ang tawag doon, lahad. Ang tawag naman doon, lahad. Kasi siya, kumbaga ano din siya eh, lumihis naman siya mula doon sa, kumbaga direksyon ng kibla. So, sabi dito. Kasi ang direksyon talaga nung patay, nasa bandang kanan yung kibla. So yun yung kahulugan ng lahad o ilhad na literal. Pero ang kahulugan ng ilhad sa tinatalakay natin ngayon, wa ma'nal ilhad fi asma'illahi al-udulu biha kaikiha wa ma'aniha anil haqqi thabit. Ang ilhad sa mga pangalan ni Allah, at syempre kasama sa kanyang mga katangian. Kasi lahat naman ng katangian ni Allah may kinalaman sa kanyang mga pangalan. Kumbaga, pero teka, paano bang mas magandang sabihin yun? Lahat ng mga pangalan ni Allah, merong kaugnay na katangian. Kasi mas marami yung katangian ni Allah kaysa sa pangalan eh. Mas maraming katangian ni Allah kaysa sa pangalan. Ibig sabihin, di ba lahat ng mga pangalan ni Allah, yung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, As-Salamu, lahat yun merong mga kaugnay na katangian. Pero hindi lahat ng katangian ni Allah may kaugnay na pangalan. Di ba? Si Allah yung Ar-Rahim at ang Rahman, so meron siyang taglay na na rahmah, habag. So si Allah yung Malik, yung hari. So siya ang may tangan ng mulk, paghahari o pagmamayari. Si Allah yung As-Salam. So siya yung may tangan din ng salam o kapayapaan. Pero hindi lahat ng katangian ni Allah may katumbas sa pangalan. Halimbawa yung Gadab, galit ni Allah. Wala naman siyang pangalan na Gadib eh. Gadib yung nagagalit. Wala. Mauugnay siya sa ibang ibang pwede siyang maipapasok sa ibang pangalan na kumbaga, 'di ba yung mga pangalan o may mga katangian ni Allah mahati sa dalawa, yung Sifatul Jalal at Sifatul Kamal. Yung Sifatul Jalal napapaloob doon yung mga pangalan ni Allah na kapag naririnig natin, natatakot tayo sa kanya. Yung Sifatul Kamal naman pag naririnig natin, gusto nating mapalapit lalo kay Allah. So yung Gadab ni Allah, walang pangalan si Allah na Al-Gadib. Pero maaaring mapapaloob yun sa iba pa niyang mga pangalan. Halimbawa, yung Al-Kahar, Kahar, ibig sabihin gumagapi sa lahat, at iba pa. Maraming mga katangian si Allah na walang yan. Halimbawa, Duntikam, si Allah yung may tangan ng paghihiganti. Walang pangalan si Allah na Muntakim. Kaya hindi mo pwede papangalanan yung sarili mo Abdul Gadib, alipin ng magagalitin. Hindi pwede. O kaya Abdul Muntakim, alipin ng mapaghiganti. Hindi rin. Hindi ganon. So dito, kumbaga nagkaroon ng paglihis sa mga pangalan ni Allah. Paglihis na kumbaga binigyan ito ng ibang kahulugan. Mula sa naitaguyod ng kahulugan ay sa mga prinsipyo ng relihiyon na ito. Kumbaga nababanggit sa Quran at Sunnah, pagtibay sa kanila at ayon sa tamang pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim. At kabilang sa mga halimbawa ng ilhad na ito, tasmiyatul asnami biha kama yaf'aluhu al-musyrikun. Haytu samullat minal ilah wal uzza minal aziz wa manat minal manan. So kabilang daw may binigay dito na ilan ba ito? 5 na halimbawa. Una, yung mga pangalan o katangian ni Allah inilalagay ng mga musyrik, yung mga Arabo lalo na, yung sample kasi dito mga musyrik na Arabo. Inilalagay nila yung mga pangalan ni Allah at kanyang mga katangian na rin sa mga rebulto nila.
Halimbawa sina Allat, Al-Uzza at saka Manat. Yung tatlong Diyos-Diyosan nila na pangunahin, di ba? Bukod pa kay Hubal. Lahat ng pangalan nila actually galing kay Allah. Mga pangalan ni Allah na ginawa nilang pambabae, tapos inilagay nilang pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, si Allat, galing ito sa pangalan ni Allah na Al-Ilah. Ilah. Tapos ginawa nilang pambabae, kaya nilagyan nila ng ta sa dulo. Tapos yung Al-Uzza, yung isa sa ano kaya yung pangalan ni Allah pinanggalingan nito? Yung Aziz. So nilagyan nila ng alif maksura sa dulo. Tapos yung Manat, galing sa Manan, yung kumbaga Manan, yung tagapagbigay. So ginawa nilang pambabae yung pangalan ni Allah. Sumunod na halimbawa, tasmiyatuhu ta'ala bima la yaliku bijalalihi. So yung kanina, pangalan ni Allah inilagay sa rebulto. Ngayon naman si Allah, binigyan nila ng ibang pangalan na hindi daw nararapat sa kanyang karangalan. O maaring pangalan talaga na walang batayan. Ibinigay lang kay Allah. Katasbihatin nasara lahu aban. Halimbawa yung mga Kristiyano, tinatawag nila si Allah bilang Ama. Diyos Ama. Walang batayan yun. Kaya tayong mga Muslim, hindi rin natin dapat tawagin si Allah na Diyos Ama. Hindi natin siya tatawagin Diyos Ama. Ano pa man. Ganon. Pangatlo, wasfuhu ta'ala bin naqais. Kaqawlil Yahud, inna Allah fakirun. Wa qawluhum innahu istarahun. Wa qawluhum yadullahi maglula. Sa yung una, di ba? Pangalan o katangian ni Allah inilagay sa rebulto. Pangalawa, yung si Allah binigyan ng ibang pangalan. Ito naman pangatlo, inuugnay kay Allah yung mga kapintasan, katulad ng ginagawa ng mga Hudyo. Di ba? Ano bang sabi ng mga Hudyo tungkol kay Allah? Si Allah daw mahirap, pulubi. Sinasabi nila ito, yung kapag nagagalit sila kay Allah na hindi sila pinagbibigyan sa kanilang mga dua o panalangin. Gago talaga. Diba? So, sinong tao makakaisip nito, di ba? Nanalangin ka tapos hindi tinupad ni Allah. Tapos sasabihin mo, maramot ka, pulubi ka kasi. Uliado bila. Kahit sinong gagong yung mga Kristiyano, di ba? Hindi man yung siguro sasabihin to kay Allah. Pero yung Hudyo, yun yung doktrina talaga. Sinabi pa nga ni Allah sa Quran Narinig na ni Allah ang sinasabi ng mga tao na nagsasabi, tunay na si Allah ay pulubi. Pero sa sobrang kapal ng mukha ng mga Hudyo, hindi lang nila inapi si Allah, pinuri pa nila yung kanilang sarili. Tunay na si Allah ay pulubi at kami ay mayayaman. Tapos silang hamakin si Allah, niyabangan pa nila si Allah. At yung sinasabi nila na si Allah daw ay istaraha, nagpahinga. Pag Sabado, di ba? Sa Sabado daw sa ikapitong araw, nagpahinga si Allah. Istaraha pala ito, hindi istira. Istaraha. At sinasabi nila, yung kamay daw ni Allah ay nakagapos. Kasi pag di sila tinutulungan ni Allah, sabihin nila, o kaya pag kami hiniling nga rin sila kay Allah na hindi natupad, sabihin nila, yadullahi maglula. Pero hindi. Pero ang kamay ni Allah ay mabsuta. Kumbaga, hindi nakagapos. Hindi nakagapos. Pang-apat, ta'tilul asma'il husna an ma'aniha wajahdu haqaiqiha kaqawli man yaqulu minal jahmiya fi asma'illahi annaha alfadun mujarradah la tandamin o la tatadamman sifatan wala maani. So, sa pang-apat, ito na yung mga Muslim. Pinapawalang bisa nila yung ilan sa mga pangalan at katangian ni Allah sa tamang kahulugan nito at inaalis nila yung katotohanan tungkol sa mga pangalan nito. Halimbawa, sasabihin ng mga Jahmiya. Yung mga Jahmiya kabilang doon sa mga naunang mga nabuong mga ligaw na sekta. Kasi kanilang paglabag sa mga pangalan at katangian ni Allah. Sinasabi nila yung mga pangalan at katangian ni Allah na binabanggit sa Quran at Sunnah, mga salita lang yan.
At hindi yan tunay na kumakatawan sa anumang katangian ni Allah o kahulugan ng mga katangian ni Allah. Kasi sinasabi nila, anumang gusto nilang ipagpatibay dito, pwede. Anumang tatanggihan nila, pwede. So parang mas marunong pa sila kay Allah. Mas marunong pa sila kay Allah. Waliyadu billah. Fayakuluna fis sami'i al-basir. Mathalan sami'un bila sam, basirun bila basar. So sinasabi nila tungkol sa pangalan ni Allah na Sami at pangalan ni Allah na Al-Basir, na ito raw ay mga pangalan ni Allah na oo siya ay Sami, nakakarinig, pero hindi siya nakakarinig. Basir, nakakakita, pero hindi talaga siya nakakakita. Wala siyang paningin. Ngayon ito na nga yung sinasabi ko kanina na may mga Muslim, ganito yung sinasabi nila kasi ang layunin daw nila ang hindi maihalin tulad si Allah sa tao o sa kanyang mga nilikha. Kasi mga nilikha ni Allah nakakarinig at nakakakita, di ba? May paningin, may pandinig. So gusto nilang tanggalin yun kay Allah nang sa gayon hindi magiging katulad ng nilikha si Allah. Pero wala namang ganong Muslim ang ganito ang pag-unawa. Hindi porke naniwala tayo na si Allah nakakakita, yung paningin niya katulad ng paningin ng tao. Na kapag may hamog, hindi na niya makita yung nasa harapan niya. Hindi ganon ang pagkilala natin kay Allah. Hindi ganon. Okay, si Allah merong pandinig na katulad ng pandinig ng tao na kapag kumapal yung tutuli sa tenga niya, hindi na siya makakarinig. Hindi ganon si Allah. Sila yung malisyoso. Yung nga lagi natin sinasabi. Yung mga ligaw na sekta, sila ang malisyoso. Sila ang nag-iisip ng masama laban kay Allah. Wa nahwu dhalika ta'ala Allahu an qawlihim. At iba pang mga sinasabi nila, waliyadu billah, at si Allah nga ay kataas-taasan mula sa kanilang mga sinasabi. At panglima, ginagawa rin ito ng mga Muslim. Tashbihu sifatihi ta'ala bisifati khalqihi kama yaf'aluhu al-mushabbih fayakulun lahu wajhun kawajhi wa yadun kayadi ta'ala Allahu an qawlil mulhidina ulwan kabira. Sa panlima, maaring meron din nagsasabi na ganito ng mga Muslim, pero maaring may kuffar din na nagsasabi nito. So ito naman, binibigyan daw si Allah ng mga paghahalin tulad sa kanyang mga nilikha. Diba sasabihin daw ng tao na kumbaga naghahalin tulad kay Allah sa kanyang mga nilikha, sabihin nila, si Allah daw ay may mukha na katulad ng mukha ng tao. O mukha ko, sabi kasi dito may may ya ng mutakallim. Ang kanyang kamay ay katulad ng kamay ko. So ito ay mga malinaw na mga paglapastangan sa mga pangalan at katangian ni Allah. At si Allah ay kataas-taasan mula sa anumang sinasabi ng mga mulhidin nang merong iba yung pangingibabaw sa mga ito. Napakalayo ni Allah sa anumang kanilang mga sinasabi. Alhamdulillah. Kaya napakahalaga ng pag-aaral. Kasi kung yung tao hindi nag-aaral, tapos meron siya makausap na ligaw na sekta, tapos yung ligaw na sekta magaling magsalita, tapos abutan pa siya ng pera. Abutan pa siya. Yung inaalala ko dito nun. Kaya sa totoo niyan, gusto ko na rin umalis talaga nun kung ano. Pero magsishia to Pag malaman ng mga Shia na, may doon salpakan lang nila ng pera yan. Bigyan nila 5,000 buwan-buwan. Tatanggapin niya yan. Magsusujud na rin sa bato yan. Lalo wala namang paninindigan sa akida yan. Ginawa lang naman yung kabuhayan yung Islam. Kaya mabuti na rin inshallah tayo. Mapanatili natin yung kaayusan. Inshallah. Sa totoo natin inshallah kasi mahaba-habang kabanata. Itong kabanata nito tungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah. Alhamdulillah. Sa totoo natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.